Magandang umaga mga paps. Shoutout kay Christian Doroteo. At isa siyang viewer natin, nanonood din. Mahilig din pala siya sa two-stroke. Shoutout sa iyo. Pati kay ah, paring Neil. Shoutout sa iyo. At kay Pops John, nakita ko nung isang araw dito sa highway. Shoutout sa iyo. At shoutout sa ating lahat na mahilig sa two-stroke. So, ngayon, kung mapapansin nyo, may dalawa akong motor na nandito sa harap. So pag-uusapan kasi natin ngayon kung ano yung experience ko dito pagdating sa daily ride. Kasi explain ko na rin sa inyo mga paps, unang-una kasi nagmotor ako 2006, 2007. Yun yung start kasi yun yung time na nagkaroon ako ng lisensya. So, nung nagkaroon ako ng lisensya, medyo nakakalayo na tayo. Alam naman natin na legal ano na tayo, driver. Kaya nung time na yon 2007, so excited talaga ako magmotor. Ikot ako sa Metro Manila. So ito yung napili ko na motor. Itong Mio Sporty. Dahil inisip ko nun, gagawin ko siyang pang daily. Kaya ito yung napili ko. So pag-usapan muna natin ngayon yung experience ko dito pagdating sa daily ride. Actually mga paps, masarap siyang gamitin pag daily ride. Dahil unang-una, explain ko na rin, ang nagustuhan ko dito ay napaka-comfort niyang dalhin. Dahil yung sitting position niya, ito, relax ka lang, tapos yung upuan niya ay malambot. Yung handlebar niya ay ito, pataas. Kaya kumbaga, hindi ka nakayuko ng ganyan. Katulad ng mga pang sports bike. Actually, okay siya din pang gamitin pang daily ride. Ang ayaw ko lang dito, sabihin ko na rin, ang ayaw ko lang din pag daily ride dito sa Brutus ay wala siyang sabitan ng mga gamit. Mapapansin nyo. Kasi sa experience ko pag momotor, lalong-lalo na pag maulan, syempre di ba may mga dala tayong kapote. So pagkatapos nating gamitin yung kapote, alam mo, hindi na umuulan, so ubarin mo, hindi mo naman siya pwedeng ilagay agad sa bag mo dahil basa. So ilalagay mo siya sa plastic. So yun nga, wala siyang sabitan. Hindi katulad nitong ano, Mio, meron to sabitan kaya dito ko nilalagay. So pangalawa, ang ayaw ko din dito sa Brutus pagkadating sa daily ride ay wala siyang sabitan ng helmet. Dahil wala nga siyang compartment, wala kang masabitan ng helmet. Kaya siyempre pag iiwan mo to sa parking ng matagal, maghapon, pinark mo sa Metro Manila, sa mga parking lot, alam mo naman sa Metro Manila parking lot, minsan siksikan or kahit saan mo na lang siya maipark, saan available, iwan mo yung helmet mo, wala kang mapagsabitan ng helmet na safe. Kaya nung dinala ko to pang daily, bumili ako ng ito nung pang lock. Dito ko nilalak yung helmet ko para hindi mawala. So yun lang naman ang napansin ko dito na kulang ko. Dahil yun nga, hindi naman to talaga nakadesign pang daily ride. Nilabas ko talaga pang may sidecar dahil ito ay nakadesign talaga na pang tricycle. So sinubukan ko lang siya pang daily ride. Pero so far napakasarap dalhin at napakagandang manakbo dahil ramdam na ramdam mo yung vibes talaga pagka dala mo ay mga vintage, mga two-stroke. Alam mo yung tunog na parang nagba-backfire, ganun ang tunog kasi ng mga two-stroke, hindi siya yung pina, yung tak 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 tak. Ayun yung nakakatawa dito pagka ginagamit. So, yun. Wala naman akong ibang hindi gusto dito dahil talagang gusto ko talaga ang Brutus. Ngayon nga lang, pagdating sa daily ride ay yun yung mga napansin ko. Tapos, di ba, wala nga siyang compartment, so wala kang mapag-iwan ng mga gamit. Actually, ito nga, yung box na yun, nilagay ko muna dito nung time na ginamit ko siya pang daily ride. So, nag-isip ako ngayon na hindi ko muna siya gagamitin pang daily ride. Dahil, yun nga, medyo nahihirapan ako dahil hindi ko siya maiwanan ng mga gamit katulad ng helmet.
So, yun pa pala, pansin mo naman ng ganito mga classic na motor, naka-open yung paa mo. So, pagdating sa mga ulanan, putikan, talagang mababasa yung ano mo, yung lalo pag nakasapatos ka, yan matatalsikan siya. So, pagka medyo maulan, yun, mapapansin mo talaga matatalsikan yung putik yung paa mo. Unlike ng ganito, ito kasi ever since nakalisensya ako, ito yung dala ko na. Ako rin yung first owner nito. Yung sporty na to, ayan oh. Pagka maulan, ito yung kagandahan ng scooter, hindi siya matatalsikan yung paa mo. Tapos, yun nga, may mga lagayan ka na kailangan. Siyempre, sa biyahe mo, alam mo, 3 oras ka sa Metro Manila, mainit talaga. So, may mga lagayan ka ng tubig dito sa scooter. At the same time ay comfy ka dahil wala siyang clutch. Baga relax ka lang. Yun yung nagustuhan ko sa scooter pagdating sa daily ride. So, yun lang. Pero so far talagang gusto ko pa rin talaga ang Brutus. Kaya ngayon, mga once a week ko na lang siya ginagamit pang dito-dito, pang ikot-ikot. Pero hindi ko pa rin to tatanggalin kasi alam mo yun, nakakatuwa talaga pagka nakaka-experience ka ng two-stroke. So sa mga hindi pa nakaka-experience ng two-stroke, yun, pag nakagamit kayo, alam nyo yung difference ng two-stroke sa four-stroke talaga. Parang yung tunog nito, parang kinikiliti yung tenga mo. Kaya talagang sobrang sarap dalin ng mga ganitong two-stroke. Kaya sa mga nagbi-build ng two-stroke, nakikita ko sa mga post nyo sa page, talagang sobrang thankful din ako dahil kahit paano marami pa rin na nagbubuo, nagbi-build ng two-stroke dito sa atin sa Pilipinas. At nakita ko din yung mga post nila, Pops, talaga sobrang solid ng mga gamit nyo dyan sa mga two-stroke, lalong-lalo na yung bangkikinis, talagang nakakatuwa talaga. Nakakataba ng puso kasi alam mo yun, pag nahilig ka talaga sa ganitong bagay, ibig sabihin, hindi ka lang fanatic eh. Enthusiast ka na, kumbaga passion mo na talaga yung ganitong klase ng motor. At yun din yung natutuwa ako talaga sa ganitong motor kasi ito yung pinagmamalaki natin dito sa atin sa Pilipinas. Kumbaga may sarili tayong identity pagdating sa mga ganito. Yung Brutus, RXT, mga Suzuki X4, RS100, ayan talaga yung mga namamayagpag dito sa atin sa Pilipinas. At yun nga, sana nga natutuwa ako dahil nakikita ko may mga sarili-sarili na rin tayong concept pagdating dito sa motor. Kaya sa susunod, explain natin yung mga concept na nakikita ko dito sa online, sa Facebook. Kaya mas maganda yung magkaroon tayo ng sariling concept natin ng motor pagdating dito sa mga two-stroke dahil kumbaga yun yung sariling identity talaga natin dito sa Pilipinas. Kumbaga, merong Thai concept, merong Malaysian concept na ngayon, merong Indo concept, at soon sana magkaroon tayo ng sariling concept natin na hindi natin ginaya sa ibang bansa. Yung talagang masasabi natin na Philippine concept na motor. Kaya siguro hanggang dito na lang mga paps. Kaya kung umabot kayo dito sa video na to, napaka-solid nyo talaga. Sobrang thankful talaga ako sa inyo. At marami rin ako natututunan sa inyo sa mga posts nyo. Nakikita ko mga ideas. Kaya tuloy-tuloy nyo lang din mga paps yung pagbibuild sa mga ganitong klaseng motor na two-stroke. Kaya maraming salamat ulit mga paps sa lahat ng mga sumusuporta sa two-stroke. Lalong-lalo na sa mga Brutus, HD3, at mga RXT, RS100, Ninja, at kahit ano pa mga two-stroke, suportahan pa rin natin hanggang sa huli. Kaya ingat po sa lahat and God bless. Thank you.